aking pangatlong video sa urban crayfish farming. Share ko lang po itong ginawa kong 2 levels na trapal pan. Sa video rin na ito ay i-share ko rin ang aking ginawang simpleng DIY water filter na kasama na sa bawat trapal pan. 2 level trapal pan ang aking napili sa halip na yung 3 levels na nakagawian ng gawin ng karamihang home farming ng crayfish. Dahil nga newbie pa tayo sa pag-aalaga ng crayfish sa bahay, gusto kong makita ang mga crayfish sa bawat trapal pan. Sa setup na ito ay mamomonitor ko ang progress sa pag-alaga at magkakaroon na rin ng aktwal na kaalaman sa pag-alaga ng crayfish. Ito naman ang aking ginawang DIY filter para ito sa bawat isang trapal. Pares din lang sa ginawa kong DIY filter ng aking mga storage box crayfish aquarium. Ang final na sukat ay ang length ay 2.5 meter, ang width ay 1 meter at ang height ay 1.2 meter. Bawat agwat ng horizontal brace at sa pagitan ng dalawang trapal pan ay 12 inches. Pati ang standard sizes mga nabibiling materyales na gagamitin ay na-consider din. Sa kabuuan, ang project bill of materials ay 7 pirasong angle bars, 2 phenolic plywood, 1 quart ng gray epoxy primer, mga 2 kilo siguro na welding rod. Sa labor naman, sa unang araw ay 2 welder at sa pangalawang araw ay 1 welder na lang. Sa quantity ng materyales ay eksakto lang. Walang nasayang sa bakal. Sa plywood may konting natira lang. Ginawa kong pang-edging na lang. Dumating na yung 8x3x1 feet trapal pans na nabili ko online. Take nang na-deliver. Sana tumama ang mga sukat sa frame. Merong konting discrepancy pero sabi ng seller gawa daw ng mga tupi sa mga edges. Bago ko in-install, kailangan ma-check muna kung may mga leaks. Una, sinilip ko sa liwanag kung may tatagos na liwanag. Tapos pangalawa ay pinuno ko lang ng tubig ang trapal pan at check sa ilalim kung tatagas ang tubig or mababasa. Masangsang ang amoy ng PVC galing sa trapal. Siguradong malalason ang mga crayfish nito. Kaya ang ginawa ko ay una, pinuno ko ng tubig at ibinabad ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw ay linis sabay tapon ng tubig. Then pinuno ko ulit ng panibagong tubig, babad ulit ng 3 araw. Then linis ulit sabay tapon ang tubig. Pagkatapos ay nilagyan ko na ng malinis na tubig. Ang tubig namin ay galing sa gripo at chlorinated. Kaya kailangan hayaan lang sumingaw ang chlorine ng mga 1 araw. Para sa submersible water pump, gumamit ako ng Aquaspeed 7 watts A1100 model. Sabi dito sa specs na pwedeng makapag-output ng 1,100 liters per hour sa taas na 1 meter. Pero tingin ko sa dami ng labas ng tubig mukhang alanganin, parang kapos sa sinasabi ng specs. Merong kasamang mga fittings at adapters para ito sa 12mm at 16mm na pipe o kaya hose.
Kakabitan ko ng suction cup dito. Dito ko ikakabit sa back cover ng pump gamit ang maliit na screw. Gamit ang suction cup, ididikit ang water pump sa housing ng filter. Binutasan ko na ng 3 butas sa itaas na bahagi ng airtight food storage box na aking gagamitin. Ang 2 butas sa magkabilang gilid ay magsisilbing labasan ng filtered na tubig. Ang 1 butas sa gitna ay papasok galing sa pump. Ito na yung mga pipes at fittings para sa labasan ng tubig. Ang mga fittings ay threaded. Parehas din dito sa papasok na pipe at fittings. Ang butas sa input ay mas mataas kaysa output. Sa halip na o-ring or glue, gumamit ako ng Teflon sealing tape para siguradong ma-seal ang mga connections. Ang mga biofilter media na aking gagamitin ay halo-halong rocks, ceramics, lava rings at ceramic balls. Nilagay ko sa net bag at ilalapag dito sa ilalim ng filter box. Next ay ang black filter foam at ang 8D filter foam. Ipapatong lang sa mga rocks, rings at ang ceramic balls. Ang mga filter media ay sealed gamit ang airtight cover ng container box. Ito yung remote outflow ng tubig, water pulse type. Pepesto ko ito malayo sa filter housing. Gagamitan ko ito ng 1 metrong haba ng PVC pipe. Ang submersible pump ay dito ikakabit, idikit siya gamit suction cup. Ngayon ay ready na para ilagay ang DIY filter sa mga trapal pan. Ang DIY filter ay ilalagay dito sa dulong ito. At ang water pulse outflow naman ay sa kabilang dulo naman ilalagay. Sa ganitong magkalayo ang inflow at outflow, mas maluwag ang circulation ng tubig. Para sa karagdagan biological filtration, nilagyan ko rin ng mga ceramic at lava rings, pati na ang ceramic balls sa palibot ng trapal pan. Kinalat ko lang ang mga ceramics at lava rings, pati na ang ceramic balls sa trapal pan. Ganito rin ang aking ginawa sa trapal pan sa ilalim. Bago ko ilipat ang mga crayfish, kailangan ma-cycle muna ang tubig para maparami ang mga beneficial bacteria sa setup. Nilagyan ko na rin ng talisay leaves. At naglagay din ako ng maliliit na molly fish. Pinabayaan ko lang mag-cycle ang tubig ng 3 araw bago natin ilalagay ang mga crayfish. Salamat!